Lord, salamat sa pagmamahal. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark, chapter 12, verses 28 to 34, and I read it for you. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. And seeing that he answered them well, he asked him, "Which commandment is the first of all?" Jesus answered, "The first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." Then the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that He is one, and besides Him there is no other, and to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself. This is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one dared to ask him any question. Pagmamahal. Ito po ang diwa ng Kwaresma. At ito rin ang ginawa ni Jesus noong siya ay nag-alay ng buhay para sa atin. Pagmamahal. Ito rin po ang panawagan para sa atin ngayon. Tayo na nakikitulad sa ating Panginoong Jesus ay tinatawagan na magmahal ng ating kapwa. Hindi lamang ng ating sarili, kung hindi maging ang ating kapwa at ng Panginoon. Tinanong si Jesus ano ang pinakadakila sa lahat ng mga kautusan. At sinabi ng Panginoong Jesus ang dakilang mga kautusan, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong mga sarili. Yan po ang dakilang dalawang kautusan ng Diyos. At ang buod nito ay pagmamahal. Sabi ng Panginoon, mas higit pa ang mga ito kesa sa mga sinunog na ahin. Ibig sabihin, ang ating relihiyon, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi lamang nasusukat sa mga ritual at hindi nagtatapos sa mga ritual. Kung hindi, ito'y lumalalim din sa pamamagitan ng mga ritual, mga ginagawa natin sa templo, sa simbahan. Ito sana'y makatulong para sa atin upang mas mapalago ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating relasyon sa Panginoon. At kapag ang isang tao ay nagmamahal sa Diyos, ito'y aapaw. Ito'y makikita rin sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Hindi po hiwalay ang ating kapwa sa Diyos, sa ating sarili. Kung hindi tayo iisa, tayong lahat ay pinapaikot ng pagmamahal. Na wag nating kalimutan ang mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Ang taong hindi nagmamahal ay hindi nagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ngayong panahon ng Kwaresma, paigtingin natin ang ating pagmamahal. Hindi lamang sa sarili, kung hindi sa Diyos at sa kapwa rin. Nanalangin tayo. Panginoong Jesus, palagi niyo pong ibuhos ang pagmamahal ninyo sa aming puso upang magawa naming mahalin ang aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.